Magandang umaga. Morning devotion, Sister Roslyn. Sarina Villegas and Rosby morning devotion mga guys. So, dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Let me, Lord, I pray. Take me, move me, use me, fill me. I'll give my life to the Father's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the Father's hand. You gently call into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live up my life into your arms. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Let me, Lord, I pray. Keep me, mold me, use me, fill me. I'll give my life to the Father's hand. Hold me, guide me, lead me, look beside me. I'll give my life to the Father's hand. Lead, mold me, use me, fill me. I'll give my life to the Father's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the Father's hand. Amen. Pray ng Panginoon. So, isang magandang umaga at magpasalamatin tayo sa umaga nito mga kapatid at tayo manalangin. Aming Ama sa Langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, sa umagang ito, Diyos. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa kapangyarihan mo,
salamat sa sama mo sa amin sa buong magdamag. Salamat sa mapapayapang tulog, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Lord, na kami namin alam na makapagbibigay ng payapa sa aming pagtulog at ingatan kami hanggang sa pagising namin. Kaya Lord, sa umagang ito, kami ugad ay humihingi ng paglilinis, kapatawaran sa aming mga pagkakasala, karamihan sa iyong harapan sa umagang ito. Bagkus kami lumalapit sa iyong luklukan, na kami, Panginoon, sa umagang ito ay yung turuan, yung gabayan, yung kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ikaw lamang ang tanging makapagturo sa amin, makapagpaunawa sa amin ang iyong mga salita. Ugad daluyan mo ito, Panginoon, ng kapangyarihan. Gamitin mo ugad ang aking labi upang marinig, maunawaan ang bawat isa. Pero kumilos, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa kanilang kaisipan, puso. Bigyan mo ito, Panginoon, ang paniniwalagan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at sa iyo ang pag-asa namin na gabayan kami, samahan kami, Panginoon, sa aming pagnilay-nilay na yung mga salita, Lord. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Lord, dinadalangin ko ang aming mga kapatiran, brother and sister, mga mahal sa buhay. Saan man sila naroroon, Panginoon. Sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon. Saan man silang dinala ng kanilang mga Panginoon. Samahan mo, God, ng kapangyarihan, ng manatiling ligtas ang kanilang papuntahan, ang kanilang mga ginagawa, O God. Pagpalain mo, O God, O. Ikaw ang Diyos na nakakaalam saan man kami naroon. Kaya sa inyo kami lumalapit. Dahil alam namin walang hihigit na makapangyarihan, na makapagbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng kaligtasan, proteksyon sa lahat ng aming mga mahal sa buhay sa umagang ito. Upang iman, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ikaw lang ang aming pag-asa. Ikaw lang ang aming sandigan sa lahat ng aming mga pasanin. Ano man ugad ang mga pasanin ng bawat isa, Lord God, kami ugad ay sinusurrender namin sa inyo, Panginoon, sa umagang ito na kami ay alisin mo sa aming mga buhay, ano man ang gawa ng kaaway. Palitan mo ugad ng kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Proteksyonan mo ugad ang aming mga mahal sa buhay, sa kanilang trabaho, sa kanilang pagbibiyahe. Panginoon, ang tanging kahilingan namin na manatiling ligtas ang aming mga mahal sa buhay, saan man sulok ng mundo, maging ang aking mga kapatiran, Panginoon, kung saan man sila naroroon, kapatid pananampalataya, kapatid physically, spiritually, Lord, ikaw ang Diyos na maghawak sa amin. Huwag mo po kami hayaan kabitaw sa iyo, Panginoon. Ngunit, humihingi kami ng pagsama mo, pag-abay mo sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, kayo na pang bahala sa lahat ng aming mga pasanin. Ikaw ang aming pag-asa na magbibigay ito ng kagalakan, kapayapaan sa aming Panginoon. Sa anumang sa loobin ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo kami nagtitiwala at sa iyo kami naniniwala at ang lahat ng kapurihan at sa iyo lamang kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang umaga, mga kapatid. Good morning sa lahat ng sulok ng mundo na makarating ang ating live. Sa umagang ito, mga kapatid, tayo ay tatalakay na dahil medyo mahaba ang ating topic ngayon, mga kapatid, no? So basahin ko naway maunawaan ng bawat isa, no? Konting pero sa pamamagitan ng pagbasa nito, mga kapatid, no, maunawaan ng bawat isa ang nais ng Diyos sa ating mga buhay, no? Kasi ang dito tayo dinala sa mensahe ng Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito sa Juan 6, 25 hanggang 59, mga kapatid, diba? Ang haba, 30 verse. So sabi nga dito, mga kapatid,
Si Jesus ang tinapay ng nagbibigay buhay. Ano ba yun mga kapatid? Kung minsan mga kapatid, meron tayong mga katanungan kasi sa ating mga buhay ay nagtataka tayo kung ano yung sinasabi ng tao. Ano ang sinasabi ng tao na parang nagugumilihanan kayo kasi ang nasa kaisipan natin pag tinapay sa bikiri, di ba? Pero basahin natin ito mga kapatid para maunawaan natin kung ano yung tinapay na sinasabi ng Panginoon na ating kainin, no? So kumakain tayo ng tinapay, literally umaga pa lang hindi pwede tayo magkape kung walang partner na tinapay, di ba? So kagaya nitong ating ginagawa sa umagang ito mga kapatid, ito ay pagkain tinapay, lit spiritually ating Panginoon. Pero paano? Ano yun? Di ba? Ano nga ba yung tinapay na sinasabi ng ating Panginoon na si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay? O di ba? Ano yung tinapay na nagbibigay buhay? Purihin ang Panginoon sa umagang ito mga kapatid ay sabi nga dito sa Juan 6:25, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Sabi naman, sumagot si Jesus, no? Totoo ang sinasabi kong ito. Hinanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay na walang hanggan. Iyan ang naibibigay ko sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, no? Para hindi na natin balikan, no? Yung tinapay daw na ibibigay sa atin na hindi nasisira, na yun ang ibibigay ng anak ng tao. Sinong anak ng tao? Tayo yun, no? Yun yung ibinibigay niya sa atin. Ibig sabihin, ito yung pinaparinig niya sa atin na bilang mga instrumento ng Panginoon, na inatasan ng Panginoon na maibahagi, na ibibigay namin sa inyo, sa mga nakakarinig, mga kapatid, no? Para maunawaan kung ano yung ibinibigay namin. Patuloy tayo mga kapatid, no? Nasabi nga dito, no? Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Ano pa yung mga pagkain nasisira? Itong mga pagkain nasisira na inilalagay natin sa ating tiyan, no? Ito yung mga nasisira lamang, nabubulok. 'Di ba? Nagsusumikap tayo, pero siyempre mga kapatid, no, nagsusumikap tayo literally. Higit na pagsikapan din natin ang spiritual nating buhay para maunawaan mga kapatid, no? Pag matapos natin to, alam niyo, magninilay-nilay kayo ng salita ng Panginoon na ito pala, no? Kaya nga sabi dito mga kapatid, no? Iyan ang ibibigay, sabi nga dito, nasisira ang inyong pagsikapan, kundi ang pagkain hindi nasisira. Ano yun ang hindi nasisira mga kapatid? Na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang naibibigay ko sa inyo, ang anak na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. So yun ang nasisira. Hindi nasisirang tinapay na ibinibigay namin. Kasi yung anak ng tao, tayo yung mga anak ng tao na instrumento na nagbabahagi ng salita ng Panginoon na pilit na maipasok sa kainin ninyo, maipasok. Paano nga ba ang pagkain? Itong pagkain ay binibigay namin. Ito yung, hindi sa amin naman ito galing, naatasan lang kami. Kagaya ko, naatasan lang ako bilang instrumento upang marinig ng bawat isa. Ito ang pagkain spiritually na ipasok sa tainga, pasok sa puso, mga kapatid. Na ito sabi nga dito, no, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay ko sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinakita ng Diyos Ama na siya ang may ganting karapatan. Ang ganitong karapatan. Sabi sa 28, kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?
Sabi naman, ito ang ipinagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo. Sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Sumampalataya pala kayo mga kapatid. Sa sinugo. Ibig sabihin, maniwala kayo. Sa sinugo, sabi nga, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon na nasusulat. Sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila, binigyan niya pala ng tinapay ang sinugo ng Diyos na ang binigay niya ang tinapay na nagmumula sa langit. So, ano nga ba yun mga kapatid? Sumagot si Jesus. Sabi nga, di ba? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo. Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama na ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Ang ating ama pala ang nagbigay, di ba? Hindi si Moises mga kapatid na sinabi dito, no? Na hindi daw si Moises ang nagbigay sa atin ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sabi sa 33, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sangkatauhan. So, sino bang binigay sa atin mga kapatid na galing sa langit? Diba binigay sa atin ng ating Ama na sa langit, ang Panginoong Hesukristo, upang magdala panampalatayaan natin. Para maunawaan, tuloy-tuloy tayo mga kapatid, no? Para maunawaan, ang tinapay na galing sa langit ay ang bumaba. Sino bang bumaba na galing sa langit? Diba si Jesus? Anak ng Diyos. Nasabi niya, ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sangkatauhan. Siya yung nagbigay buhay sa atin, sangkatauhan. Kaya nga sabi, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako, mga kapatid dito na, no? Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So, paano mga kapatid? Kung sino daw ang sumampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, ang tinapay na yan mga kapatid ay pagkain spiritually. Kung sino ang umunawa, sino ang nagsagawa sa kanyang mga turo, di ba? Sa kanyang kapangyarihan, kung sino ang sumampalataya. Kasi nga dito nakasabi, no? Ang tinapay ng buhay, kung ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman mga kapatid. Hindi ako isang instrumento lang, hindi yung sa akin kayo nakabatay. Ako ay isang instrumento, basahin ko ito upang ituro sa bawat isa. Kasi nga, sabi nga, di ba, ang dala ng tao, yung dala ng tao na ibinahagi sa inyo, yun ang unawain natin mga kapatid. Yung dala ng anak ng tao, tayo yung mga dala ng anak ng tao, na ang dala-dala ay salita ng Diyos para ibahagi sa atin ng kainin natin. Unawain. Hindi yung kainin natin ay sa bunganga. Sa tiyan lang yan pupunta. Ang mga pagkaing tinapay ay hindi kailanman magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yun yung mga literal na pagkain.
Yun yung tinapay na binibili natin sa bakery. Di ba kahit na anong kain natin ng tinapay, hahanapin pa rin natin yung kanin. Pero kung pagsalita ng Diyos mga kapatid, ang ipasok natin sa ating puso at isipan, kapag ito'y naitanim sa puso, pag naitanim mga kapatid, no, hindi na ito nawawala sa ating isipan. Ito'y palagi natin naaalala kasi nakatanim. Kaya mga kapatid, sabi nga dito pa tayo'y magpatuloy. Ngunit sinasabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Mga kapatid, huwag nating hanapin na kung ano-anong mga wangis ang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang Panginoon nagpapakilala. Kapag ka inuunawa mo ang kanyang mga salita, makikilala mo ang Diyos kung ganito pala si Jesus. Ganito pala kabuti ang ating Panginoon. Siya pala ang nagtiis para sa atin, di ba? Kaya nga sabi dito mga kapatid, sabi dito sa ako, ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Sabi sa 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Mga kapatid, pinapalapit tayo dahil ang Diyos ay kailanman i-reject man tayo ng iba, ang Diyos, anumang karumihan natin, patuloy tayong tinatanggap. Nire-reject man tayo ng kung sino man, ang Diyos, minahal tayo. Lagi tayong tanggap sa ating mga pagsisisi. So sabi nga dito mga kapatid, no? Sabi sa 38, ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. O di ba mga kapatid kanina, sino yung pinababa? Ang anak ng Diyos. So bumaba siya dahil inatasan siya ng Panginoon. So mga kapatid, yun sabi nga dito, no, para maunawaan. Alam niyo mga kapatid, basahin niyo para maunawaan ninyo ang salita ng Panginoon. Sabi nga dito, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya nang nagsugo sa akin. So bumaba ang Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos. Kung hindi dala-dala ang kalooban ng Panginoon, bumaba daw siya hindi dahil sa kalooban niya, kundi ang kalooban na nagsugo sa kanya. Diba? Purihin ang Panginoon. At ito, sabi niya, at ito ang kanyang kalooban, ang wag kung hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhay ko, ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Mga kapatid, andito siya mga kapatid na inatasan ng Panginoon para buhayin tayo sa huling araw. Paano? Ang ating literal, may pagkawala sa mundo. Pero may ino-offer ang Panginoon. Mayroong dala ang Panginoon na mensahe na ating dapat sundin. Kaya nga sabi dito, sumampalataya, sundin mo ang kanyang mga utos, dahil kung manampalataya ka sa kanya, mayroong buhay ay hinanda ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, at ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaan mapahamak ang kahit sino man sa mga binibigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kaloob ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kung bubuhayin sa huling araw. O ayun mga kapatid,
Sabi dito, unawain ang kanyang mga salita. Ulit-ulitin ko to sapagkat ito ang kaloob ng aking Ama. Atin lahat yun. Sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo, sabi ngo, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya mga kapatid, maliwanag ang salita ng Panginoon. Sabi sa 41, nagbulong-bulungan ang mga Hudiyo dahil sa sinabi niya, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Mga kapatid, di ba may katanungan kayo, ano ba yung tinapay? Sabi sa kanyang mga salita, ako ang tinapay. Hindi ako ha. Ang Panginoong Hesukristo itong pinababa sa atin. So, ibig sabihin, anong dala niya, di ba? Ang dala ng ating Panginoong Hesukristo dahil inatasan siya ng ating Ama. Amang nasa langit. Sabi dito, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama. Ama at ina. Paano niya masasabi ngayon, bumaba siya mula sa langit? Sabi nga sa kanya ng mga Hudiyo, mga kapatid. Kaya, sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, maliban dalhin niya sa akin ang Ama na nagsugo sa akin. At ang lumapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng Diyos, no? Kung sino ang lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya, manampalataya sa Kanya, ano ang ibibigay niya, mga kapatid? Muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, sabi nga dito, no? Ang lumapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Sabi sa Juan 6:41. Basahin nyo lang yun, mga kapatid. Hanggang 42. Sabi dito, no? Sabi nga, walang makakalapit sa 44 pala yun, mga kapatid. Maliban dalhin niya sa akin ang Ama na nagsugo sa akin at ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. 45, nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugan na may nakakita na sa akin, Ama. Hindi nangangahulugan na may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo lamang, siya yung nagmula doon, di ba? Kaya nga, sabi nga dito sa 47, katandaan ninyo, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nawa ang bawat isa, manampalataya na. Ano pang inaantay natin, mga kapatid? Huwag na nating hantayin ang ating buhay ay mahirap na nga tayo dito sa mundo. Pagdating sa langit, mahirap pa. Diba? Kaya nga sabi dito, mga kapatid, sabi nga dito, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sabi nga dito, mga kapatid, sa Juan 6:48, ako ang tinapay ng buhay. Kung kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. Ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid,
So, paano natin kainin ang tinapay na nagmumula sa langit? Ito'y ipasok natin sa ating tainga, mga kapatid, ilagay sa puso. Kasi pag nakalagay sa puso yan, nakatanim yan. Kapag itinanim natin, ito ang palaging nagbibigay ng pag-alala dahil nakatanim. Diba? Kapag hindi yan nakatanim, baliwala lang. Pero pag nakatanim, diba mga kapatid, sa bawat hakbang pagkakamali ng ginagawa natin, naalala natin ang pagtutuwid ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. Juan 6:51. Mga kapatid, nasabi nga dito na, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan. Sino ba ang mga nakatira sa sanglibutan, mga kapatid? Diba tayo yun? Upang mabuhay daw ang sanglibutan, ang mga nakatira sa sanglibutan ay ang aking laman. Pinibigay niya yung kanyang buhay, hindi yung lagi kasing nakaano tayong mga literal, no? Ang laman ng kanyang pagkatao, ito ang salita ng Panginoon na nagpapakilala sa atin na dapat ay unawain natin at manampalataya ay sundin. Ito ako lang, mga kapatid, ay isang instrumento upang ibukas ang ating kaisipan. Kasi kung manatili ito dito sa Bible, dito sa bihira lang ang tao na nagbubuklat ng salita ng Diyos. Kaya may inatasan siya rin na ipakain natin sa ating kapwa ng maunawaan ng. Iba kasi tamad-tamad na magbuklat, nakakapagod kaya yan magbasa, no? Mga kapatid, hindi dapat ipagkapagod ang kunting oras, ang haba ng oras natin sa anumang mga bagay na kabisihan natin. Pero sa salita ng Diyos, minuto lang, katamad-tamad na. Alam niyo, mga kapatid, magalak, masaya. Huwag nating bigyan ng kapaguran ang pag-ninilay-nilay ng kanyang mga salita. Sabi dito sa 25, dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudiyo, paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin, sabi niya. Sinabi ni Jesus, pakandandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, maliban kainin ninyo ang laman ng anak ng tao. Kung unawain daw natin, kung sundin natin yung mga nakikita natin na mga ginagawa ng mga tao, yun daw, mga kapatid, ay hindi tayo magkakaroon doon ng buhay. Diba? Ng anak ng tao. So, sabi nga dito, pagkatandaan ninyo, maliban na kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain, sabi si 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggang at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So, dapat pala dito tayo sumunod. Hindi dahil doon sa mga ginagawa ng laman ng tao. Yung mga nakikita natin, yun ang ating sinusundan, di ba? Hindi daw yun makakapagbibigay sa atin ng buhay. So, dito tayo sumunod sa ating Panginoon na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Sabi nga dito sa 55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. So, paano, mga kapatid? Ang kanyang salita, pakinggan, unawain, at ang kanyang dugo, sundin, mga kapatid. Sabi kasi, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Paano pag-inom? Pagsunod, mga kapatid. Sundin natin, di kay inumin lang natin literally para matanggal ang ating uhaw. Yun literally yun, mga kapatid. Di ba nga, sabi nga di yun na hindi daw makakapagbigay ng buhay yun. So dito tayo sa pagsunod, sa pagkain, pag-unawa at sundin ang kanyang mga sinasabi, kanyang utos, mga kapatid. Dahil nga dito tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang. Sa espiritual ng pagsunod. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nawa maunawaan ng bawat isa kung wala tayong nadidiliman ng ating pangunawa. Humingi tayo sa Diyos ng kaliwanagan para maunawaan natin ang ating pinag-uusapan, ang ating pinagninilay-nilay na salita ng Diyos. Kaya sabi dito, mga kapatid, sa 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nanatili sa akin, at ako naman sa kanya. Kung patuloy tayong sumusunod, tinutupad ang kanyang mga utos, ang Diyos ay nananahan sa atin. Kapag kapalagi natin kasama ang kanyang salita at pagtutuwid, ang Diyos ay nananatili sa atin. So, purihin ang Panginoon. Sabi sa 57, isinubo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Sinugo siya ng ating Ama upang iyan ay sundin natin. Kaya, mga kapatid, alam niyo, pag kayo nagsasaliksik ng kanyang mga salita, maunawaan niyo ito, mga kapatid. Isinugo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. So, sinumang kumain sa akin ay nabubuhay dahil sa akin. Kung sino ang sumunod sa Kanya, manatiling buhay dahil sa ating Ama sa langit. Ang kanyang sinusunod natin yung kanyang so, kaya tayo masunurin, magkaroon man tayo ng mamatay man tayo dito sa mundo, manatili tayong buhay sa piling ng Diyos, mga kapatid. Kasi dito pa lang, sinunod natin siya, may hinanda ang Diyos ng buhay na walang hanggang doon sa langit, mga kapatid. Huwag nating kampante kay hindi natin alam, mga kapatid, ang ating buhay. Lagi natin pakatandaan na hiram lamang ito. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero may inuupir ang Diyos para sa ating lahat, na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang sa piling niya. Gusto ba natin doon sa naglagab-lagab na apoy? Kahirap-hirap. Mapasok nga lang tayo ng mantika o kung ano-ano mang mapasok tayo, kudlitan tayo dyan ng ang init-init na. Mga kapatid, di ba? So, ano pang hinaantay natin? Piliin naman natin na maging masarap ang buhay natin sa piling ng Diyos. Kaya sabi dito sa 58, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang namatay na. Namatay na sila, kahit na kumain na iyon, ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. O mga kapatid, ang tinapay ay mabubuhay sabi nga, di ba? Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Maunawaan ninyo, mga kapatid, na ang may nabasa bukas, babanggit ko dito, mga kapatid, kasi kailangan ko pang hanapin. Kasi ang kanyang tinapay na sinasabi, ito yung pagsunod natin sa Kanya. Ito yung pag-unawa natin sa Kanya. Ito yung pagkain ng Kanyang mga salita, pakinggan at unawain. Upang tayo, mga kapatid, magkaroon ng buhay na walang hanggang, hindi lang dito, hanggang langit. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. No, sabi nga dito, hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno. Ano bang kinain ng mga ating mga ninuno? Ito yung tinapay na literal. Na ilang namatay na sila, kahit na kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ano ang tinapay na sabi niya?
Ako ang tinapay na naibibinibigay ko. Sabi nga dito sa Juan 6:51, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Purihin ang Panginoon. Nagpakilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kanyang mga salita na naririnig natin, ito yung ating ipasok sa ating isip at puso. Kainin. Paanong kainin? Itanim sa ating puso para maunawaan, para nakatanim, mamunga ng kaunawaan. Purihin ang Panginoon, salamat sa bawat isa. 35 minutes, 40 minutes ang ating devotion sa umagang ito. Nawa mga kapatid, magsumikap ang bawat isa. Dahil individual ang kaligtasan, patuloy ang Diyos nag-o-offer sa atin. Huwag patigasin ang ating puso sa pagsunod. Kapag nakatuon kasi sa tao ang iyong kaisipan, sisteros lang naman yun eh. Huwag ako ang sundin mo. Sinunod nyo yun dahil narinig nyo ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, isa rin akong may pagkukulang at pagkakasala sa Panginoon. Pero nagpapasalamat tayo dahil binukas ng Diyos ang kanyang kaunawaan sa bawat sa akin at naibahagi ko rin sa inyo. Kaya nga sinabi ng Diyos, no? Ang dinala ng taong, ano ba ang dinala namin para maibahagi sa inyo? Di ba nga salita? Kung ano daw ang idinala ninyo na inunawa ninyo sa amin, hindi kami ang inunawa ninyo kung hindi ang Diyos ang sinunod ninyo. So, purihin ang Panginoon. Basahin ninyo mga kapatid. Juan 6:25 hanggang 59 ito. So, dakilang Diyos sa ating mga buhay. Tayo mga kapatid ay manalangin sa ating pagtatapos. Laging pakatandaan na ang pananampalataya, ang susi, ang pagsunod na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon, salamat sa umagang ito mga kapatid sa mga salita ng Diyos. Aming Ama sa langit, Panginoong Jesucristo, Lord God, thank you Lord sa mga salita mo na ipinarinig mo sa amin sa umagang ito. Nawa Lord God, ikaw o Diyos ang bahala. Ikaw Panginoon ang magdala ng kaliwanagan. Daluyan mo ito Panginoon ng kapangyarihan sa bawat isa na maunawaan nila ang mga salita mo. Panginoon, wala akong magagawa. Tanging pag-asa ko ang iyong kapangyarihan na kumilos sa isipan, puso ng bawat isa. Lord God, daluyan mo ng kapangyarihan ang iyong mga salita upang magliliwanag ang kanilang puso't isipan. Nang sa ganun, Panginoon, lumanampalataya sila sa iyo. Nang sa ganun, Panginoon, naranasan nila kung gaano kagalak, kasaya, kapiling ka. Panginoon, tulungan mo ito, Panginoon, ng bawat nagagumilimihanan sa kanilang kaisipan. Bigyan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan at kaunawaan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, ako'y nagpapakumbaba. Na ako, Panginoon, ay patawarin kung ano man ang karumihan na kikita mo sa aking buhay. Bagkus, Lord, hindi ako napagod na lumapit sa iyo. Hindi ako napagod na humingi sa iyo. Ang bawat isa, Panginoon, alam ko mayroong mga kahilingan, wala kaming ibang madaingan. Nang alam namin na makapagbibigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan, kaginhawaan sa lahat ng nararamdaman, kasaganaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Sa inyo kami nagtitiwala na ikaw ay magagawin, ikaw ay babaguhin, ikaw ay may pagtagumpayin. Sa piling mo, O Diyos, may kagalakan kami. Sa piling mo, O Diyos, may kapayapaan kami. Kaya, Panginoon, salamat sa umagang ito. Lord God, tinataas ko ang aking mga mahal sa buhay. Tinataas ko ang aking mga kapatid, kapatiran,
magulang saan man sulok ng mundo, Lord God, malayo man kami sa isa't isa. Abot, Panginoon, inaabot ko ang panalangin na proteksyonan, gabayan kami, tugunin kami sa lahat ng aming mga pangangailangan, literally, spiritually. Lord God, salamat. Lord, ingatan mga aking magulang sa probinsya, ang aking mga mahal sa buhay, Panginoon. Gabayan mo sila sa kanilang mga pasanin, sa kanilang mga pangangailangan. Mga kapatid ko, spiritually, Panginoon, brother and sister, saan man sila naroroon, Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng kapahingaan na kanilang kalungkutan sa kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng protection, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang aming pag-asa, maging kapatid spiritually, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng kaunawaan, kapayapaan, kasaganaan, kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, ang siyang pag-asa namin, ang iyong pag-iingat, ang iyong protection, ang iyong pagpapala sa aming lahat, Panginoon. Lord God, sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Maraming salamat sa lahat sa sulok ng mundo na makarinig ng salita ng Diyos. Ang lahat ng papuri, pasasalamat sa Panginoon natin papurihan. God bless everyone. Magandang araw, magandang buhay. Ako nga pala si Sister Roslyn Sarino Villegas, Rose B. Morning Devotion, Tubong, Surigao. Mga kapatid, makita-kita ulit tayo sa Monday. Dahil Friday ngayon, huling devotion ng ating linggong ito. MWA 5 o'clock. God bless. Bye-bye.